Let's learn C++. Is C++. C++ is a powerful and versatile programming language that supports object-oriented programming, or OOP, organizing code into reusable objects. It's a compiled nature result in the fast execution speeds, making it ideal for high-performance applications like games and operating systems. C++ principles of encapsulation, inheritance, and polymorphism promote code reusability, maintainability, and scalability. It also offers fine-grained control over memory management, low-level access to system hardware and memory, and the standard template library, or STL, simplifying common programming tasks. C++ is widely used in various industries, including game development and high-performance computing. Ano ang pseudocode? Ang pseudocode ay isang detalyado ngunit nababasang paglalarawan ng kung ano ang dapat gawin ng isang computer program o algorithm. Ito ay nakasulat sa isang formal ngunit nababasang estilo na gumagamit ng natural na syntax at pag-format upang madali itong maunawaan ng mga programmer at iba pang sangkot sa proseso ng pagbuo. Ang pseudocode ay hindi isang programming language at hindi maaaring i-compile sa isang executable program. Sa halip, ito ay nagsisilbing blueprint para sa pagsasalin ng lohika ng code sa isang aktual na programming language. Ang title ng pseudocode ay nagsisimula sa salitang program. Dapat ang salitang program ay naka-all caps, samantalang ang kasunod sa program ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa ng title na ginamit ay program paglilinis sa sasakyan. Makikita na kada bagong salita ay nagsisimula sa capital letter at ito ay walang space. Sa susunod na linya ay ang unang bahagi ng iyong code. Dapat ito rin ay nagsisimula sa capital letter at magkakapantay. Kada linya ay dapat na nagtatapos sa semicolon at kung tapos ka na, ilalagay mo ng salitang end sa dulo at nakatapat sa title at ito ay naka-all caps din dapat. So, what is syntax in C++? Syntax is like the grammar of the C++ language. Just like we follow rules when writing in English, we follow syntax rules when writing code in C++. If we don't follow the syntax correctly, the computer won't understand our code and will get error. Let's look at a super simple example. Here's how syntax works in this code. Syntax IOStream. Please tell the computer we want to use input, output features. Int main, this is the starting point of our program. Brackets, these curly braces hold the body of our program. Count, hello world, this is we print something. Every command ends with a semicolon. If you miss even one semicolon or type something wrong, your program won't run. So remember, syntax, the set of rules you must follow to write code and computer understands. Variables. Sa C++, may iba't ibang uri ng variables. Una, int, integer, or int. Si int ay ginagamit pagka kailangan mo ng buong numero. Halimbawa, 1, 5, 10. Kahit anong buong numero, si integer ang ginagamit. Pangalawa, float. Si float naman ay parang si integer lang. Ang pinagkaiba lang nila, si float, ginagamit si float kapag kailangan ng decimal, maliliit na decimal. Halimbawa, 3.14, 2.5. Doon papasok si float. Pangatlo, si double. Si double naman ay parang si float. Si double ginagamit kapag kailangan na ng mga malalaking decimal. Halimbawa, 3.141592, ganun. Doon pumapasok si double. Pang-apat, si character or char. Ang char ay isang data type sa C++ na ginagamitan para mag-imbak ng isang karakter lamang or gumagamit ng single quotes para ilagay ang isang karakter. Pang-lima, boolean or bool. Ang bool ay isang data type sa C++ na ginagamit or ginagamitan ng dalawang posibleng value lang, si true or false. Madalas mo itong makikita sa if statement, loops at iba pang logical comparisons. Panghuli ay si string. Ang string ay isang data type sa C++ na ginagamitan ng mga salita o pangungusap. First of all, ano nga ba ang boolean sa C++? Ang boolean ay isang data type sa C++ na may dalawang possible na value lang, which is true or false. Ginagamit naman natin ang boolean para sa conditions, logic operations at decision making sa isang program. Paano nga ba gamitin ang boolean? Sa C++, ginagamit natin ang bool
para mag-declare ng Boolean variable. So, magde-declare tayo dito ng bool. Yan. And lalagay tayo dito is, wait, sorry guys, is Sunny equals true. So, ayan. Nag-assign tayo ng true sa variable na is Sunny. And next naman is bool is raining. Yeah. False. Nag-assign naman tayo ng false sa variable na is raining. And next is magsi-see out tayo, guys. See out. Then, is it sunny? Then, is sunny. Then, syempre, huwag natin kakalimutan ang end line. Then, see out ulit tayo, guys. See out. Is raining. Yan. Then end line. So, ang ating is it sunny is itong is sunny, which is ang ating true. At ang is it raining is raining, which is yung false. Pag nirun natin siya, yan. Diba kapag sa Boolean, kapag 0 and 0 is 0, and then 0 and 1 is 0 pa din, and 1 and 0 is 0, and 1 and 1 is 1. So, sa C++, ang true ay equivalent sa 1 at ang false ay sa 0. So, ang ating magiging output is etong is it sunny kasi siya ang naging 1, siya ang naging true. Na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng if statement. First things first, include IOStream using namespace. Using namespace is ginagamit natin para hindi na tayo mag-type ng paulit-ulit ng ganito. STD is colon. Hindi na natin gagawin yun. Kaya mas-shortcut tayo. Int. Gagamit tayo ng integer. And our integer is number. Cout. Cout naman is ginagamit natin para maglagay tayo ng text sa ating code. Kagaya ng ganito. Cout. Stop smoking. Ay, hindi. Siyempre, yung una muna nating gustong sabihin. Do we use smoke? End line. So, pag nirun natin yan, how many times do you smoke in a day? So, ginagamit si cout para maglagay tayo ng text. And cin num. Pag magsisiin tayo is ginagamit para makapag-type tayo sa code during the coding. So, makakapag-type na tayo kapag nakasiin na or pag may cin na. And
dito na tayo magde-declare or uutusan na natin. If num is greater than equal 3, then dapat hanggang 3 lang. Hanggang 3 lang dapat. Open curly brace and see out. Stop smoking. Smoking. And syempre pa, kailangan din natin mag-close curl brace. So, pag hanggang 3 lang yung tinype natin, ito yung lalabas. Stop smoking. Kailangan 1 to 3 lang. Let's say 1, stop smoking. Or, let's say 3. 3, stop smoking. And, dahil hindi pa tayo tapos, maglalagay pa tayo ng else. Open curl brace, see out. Quit smoking syempre pag nakakarami ka na sa isang araw. End line. So, si else naman is gumagana siya kapag hindi na-meet yung declaration natin dito. Like for example, hanggang 3 lang yan, di ba? So, pag pinalagpas natin ng 3 yan, wait, mali tayo. Wait. Okay, dito pala. End line. Magko-close muna tayo dito. My bad. Sorry. So, pag nag-type tayo ng 4, is else na yung lalabas. As you can see. And pwede naman nating laro-laruin to. Kung gusto natin ng kung gusto natin ng mas mataas, syempre greater than equal, ganun pa rin. Pag greater than naman, syempre hindi dapat mas mababa sa 3, so 2. Quit smoking. Pag mas mababa yung sa 3 yung tinype natin, else pa rin lalabas. Kaya dapat 3 pataas para if yung lumabas. Ganun lang. Pag tinaasan natin, kunyari 3 pataas, else ay if ang lalabas. So, pwede namang equal. Kaso, pag equal naman is 3 lang dapat. 3. Stop smoking if yung lumabas. And, pag nag 1 or 4, 1 to 2 or 4 pataas is else lalabas. See? So, pwede mong paglaruan yan. Ito naman, kagaya kanina, 3 pataas. Else ang lumabas. Yun lang. Itong if-else na code ay simple program na tumatanggap ng grade mula sa user. Tapos chinecheck kung pasado o bagsak. Int grade, gumagawa ng variable na grade para sa input ng user. Cout, enter your grade. Nagpiprint ng message para hilingin ng grade. Cin, grade. Kinukuha ang input mula sa user. If grade, 75. Kung ang grade ay 75 pataas, ibig sabihin pasado. Kaya magpiprint ng congrats. Else, kung mas mababa sa 75, magpiprint ng lupit mo, bagsak. Medyo pabirong paraan ng pagsasabi na bumagsak ka. Simple lang, pasado o bagsak based sa input mo. Include IOStream. Itong line na ito nag-i-include ng input-output stream library para magamit natin ang cout pang print ng text sa screen. Using namespace std. Sinasabi nito sa compiler na gamit ng standard namespace kaya hindi natin kailangan isulat ng std cout every time. Int main. Ito ang main function kung saan nagsisimula ang program.
int number equals 10, nagde-declare ito ng integer variable na ang pangalan ay number at bibigyan agad ng value ng 10. If open parenthesis number greater than 10 close parenthesis, chine-check nito kung mas malaki ba ang number sa 10. Kapag totoo, magpiprint nito ng greater than 10. Else if open parenthesis number equals 10 close parenthesis. Kung false yung naunang if, i-check naman nito kung equal sa 10 ang number. Dahil ang value ng number ay 10, true ito. Kaya mag-print ito ng equal to 10. Else, tatakbo lang ito kapag lahat ng naunang condition ay false. Kung mas mababa sa 10 ang number, mag-print ito ng less than 10. Ang loop sa C++ ay isang control flow statement na nagbibigay daan sa code na paulit-ulit na maipatupad. Ginamit ito upang i-automate ang mga paulit-ulit na gawain na ginagawang mas mahusay at nababasa ang code. May tatlong pangunahing uri ng mga loops sa C++. For loop, while loop, at do-while loop. Ang isang while loop sa C++ ay paulit-ulit na nagpapatupad ng isang block ng code hanggat ang isang tinukoy na kondisyon ay nananatiling totoo. Ang kondisyon ay sinusuri bago ang bawat pag-ulit at ang loop ay nagtatapos kapag ang kondisyon ay naging false. Ito ay particular na kapaki-pakinabang kapag ang bilang ng mga pag-ulit ay hindi alam ng maaga. Ang kondisyon ng while loop ay isang ekspresyon na nagsusuri sa isang boolean na halaga. Bago ang bawat pag-ulit ng loop, sinusuri ang kondisyon. Kung totoo ito, ang code sa loob ng curly brace ay ipapatupad. Pagkatapos, maisagawa ang loop body, susuriin muli ang kondisyon, umuulit ang prosesong ito hanggang sa maging mali ang kondisyon, kung saan magtatapos ang loop at magpapatuloy ang program sa code na sumusunod sa loop. Napakahalagang tiyakin ang kondisyon ng kalaunan ay magiging mali. Kung hindi, ang loop ay tatakbo ng walang katapusan na lumilika ng isang walang katapusan na loop. Kadalasan, kinabibilangan ito ng pagbabago ng variable sa loob ng loop body na nakakaapekto sa kondisyon. Sa halimbawang ito, ang variable na tinatawag na I ay nagsisimula sa 1. Ang loop ay magpapatuloy hanggat ang I ay mas mababa o katumbas ng 5. Ang kasalukuyang value ng I ay nakaprint sa loop at pagkatapos ay dinadagdagan ng I ng 1. Ito ay nagsisiguro na kapag ang I ay naging 6, ang loop ay magwawakas. Ang do-while loop ay isang uri ng loop na nagsasagawa ng isang block ng code na hindi na ito'y bababa lamang sa isang beses at pagkatapos ay patuloy na isinasagawa ang block hanggang ang isang kondisyon ay maging totoo. Ang for loop ay isinasagawa upang magkaroon ka ng pakinabang na kailangan mong isagawa ng code ang hindi bababa sa isang beses, samantalang mas angkop ito kapag alam mo yung tiyak na bilang ng mga ulit na kailangan mong gawin pag ginamit mo yung loop na ito. Dahil sapagkat ang for loop ay gagana siya kahit ang kanyang condition ay hindi totoo at didiretso ko sa ilalim statement. Parehas na loop na ito ay pakinabang na gamitin, subalit parehas din sila magkaiba ng kanilang kondisyon or like kung paano sila gagana at yung mga kanilang syntax ay magkaiba rin. Ang isa ay gumagamit ng start and until sa for loop, yung isa naman ay gumagamit ng do tapos while. Yung while is the condition and the do is the code mismo nung mismong statement. Natin is ang switch casing. So syempre unang-una ilalagay natin yung hashtag include iostream para doon natin yung mismong library natin. Then sunod is yung using namespace std para hindi tayo type ng std tapos dalawang colon ganun, para rin diretso na rin tayo sa pag-code. Then sunod is yung int main kasi yun yung pinaka ipapaloob natin doon mag-i-start yung mismong code natin. Ang gagamitin naman nating lagyan ng mga variables ay ang double dahil nag-hold to ng mas malaking quantity ng numbers, and pwede rin tayong gumamit dito ng may point or may decimals. Then sunod is ang ilalagay natin dun sa double is ang n1, n2, tsaka sum. Sunod naman ay character. Tapos ang ilalagay nating letter or variable sa kanya is letter O. Then ang una natin gagawin is magsisi-out tayo
At ang ilalagay natin sa loob is enter first number, then end line. Then, tsaka natin isi-in sa kanya si N1. Sunod is, magsisi-out ulit tayo. Ang nakalagay naman ay ang enter second number. Then, isi-in natin siya kay N2. Then, maglalagay ulit tayo ng isa pang cout na ang nakalagay is choose an operator. So, bali dito tayo mamimili kung plus, minus, times, or divide. Then, isi-in natin siya dun sa character na O. Then, lipat na tayo sa ating switch. Ang switch natin is, ito na yung mismong papagana ng calculator natin. Tapos, lalagyan lang natin siya ng open and close parenthesis and naka-indicate doon yung character na O. Then, maglalagay tayo ng curly braces para malalaman ng code natin kung saan lang nakapaloob yung mismong tinype natin. Then, maglalagay tayo ng case. Tapos, nakapaloob doon yung symbol ng addition. Sa baba nun is yung sum na nakalagay doon sa una nating kinode na double kasi nandun yung value at para gumana rin yun sa ating code. Then, lalagyan natin siya ng equals N1 plus N2. Then, yung break is para to sa para tumigil yung code natin kung saan lang natin gusto may stop yung operation na una natin ginawa. Then, so on and so forth, case N1 minus N2, then break, case N1 times N2, then break. Tapos sunod is case N1 divided by N2, then break. So, dito sa default, ang mangyayari dito is kapag nag-type ka ng hindi nakalagay dun sa variables or mga operation na in-indicate natin, is etong naka-cout natin ang lalabas dun, which is banuka ba. Then, kaya tayo naglagay ng return 0 sa dulo para umulit-ulit yung code natin kung nakapaloob dun sa ating switch. Then, magsisi-out tayo ng the result is, tapos nakaturo yung dalawang arrow dun sa sum dahil dun natin inilagay yung variable na magsisilbing lalabasan nung mga in-enter natin code. Then, nag-end line tayo, then return 0 na. Thank you, Lord, for every blessing and every day that I breathe.